So, hello everyone. Ang topic nga akong explain karon kay about sa flowchart. So, unang-una, mo ni ang atong mga objectives. Define a flowchart, distinguish flowchart from pseudocode, explain different flowcharting symbols, discuss the different types of flowchart, and discuss the importance of algorithm to modeling tools. So, unsa di ang flowchart? Ang flowchart mo ni isa ka planning tool nga nagpakita og visual representation sa isa ka program. So mas masabtan pa siya og dali kay ma-visualize man nimo ang logic sa isa ka program pinaagi sa pag flowchart. Mao sa giingon diri nga flowcharts help visualize the logic of a program, making it easier to understand than lengthy text-based algorithms. So mas masabtan jud nimo siya kay makita man nimo ang flow niya kaysa sa maglantok ka sa isa ka code nga grabe na kay kataas niya daghan pa jud kay di nimo maano kani kay murag simplify na to niya ang code. So naay mga benefits ang paggamit sa flowchart. Number one, easy communication of program logic. So makayon ka nga easy ang communication niya kay dali ra siya sabton, like mga simple statements lang para ma-provide nimo kung unsa ang flow sa flowchart. Then, effective segmentation of problem-solving steps. So, effective segmentation mo gibahin-bahin siya into smaller parts kay para mas dali ma-solve ang problem. Or mas dali ma-identify ang problem, then mas bahatagan nimo siya og solution. Then, useful for program documentation. So, kung mag-document na ka, pwede rin nimo gamiton ang flowchart. Then, simplifies coding into programming languages. So, ang kaning flowchart, muna na siya og simplified version na sa imuhang code unya. Dali na lang nimo i-apply sa mga programming languages. Kay kabalo naman ka sa flow sa imong program. Then, helps in error detection. So, since ang flowchart mo naman ni ang visual representation sa imong code, kung kintahay na kay mga error sa imong code, mas dali na siya ma-detect niya, ma-identify nimo kung unsa ang issue sa imong code. Now, ang mga limitations sa flowcharts. So, kung kintahay ang imong program nga i-develop kay grabe na ka complex, kung imo na siyang i-present visually sa flowchart, ang imo pong flowchart ana lang taon kay murag graceful na kayo, complex na kayo kay daghan na connections niya kay detailed man ang logic sa imong program. Tapos kung kintahay na kay i-adjust or i-revise, kung mag-revise na ka sa imong flowchart, hassle pud na kayo. Then dili siya masabtan sa mga machines ug sa mga programming languages kay ang flowchart para na siya sa human understanding. So, naatay mga types of flowcharts, ang system flowchart ug ang program flowchart. So, ang system flowchart nagpakita siya sa overview sa process sa isa ka system. Gi-illustrate pud niya ang mga input processes ug outputs, tapos ipakita pud niya ang connection sa software, hardware ug ang interaction niya sa mga tao. So, ang system flowcharts na po siya gi-follow nga standard symbols. Mo ni dire gipakita sa picture. So, makita nimo dire natay isa ka example sa system flowchart. So, makita nimo natay input, process ug output. Ang kaning master file ug transaction file mo ni ang input. Then naa siya arrow nagpadulong sa rectangle nga naay merge. So ang kani process di siya kay para i-merge or i-rewrite ang content sa master file o transaction file. Then naapod tayo arrow nga nagpadulong sa updated master file o merging report. So mao na ni ang output niya. After sa process, iyan ang ipakita ang updated nga master file as well as ang report sa bagong content sa updated nga new master file or ang katong mga gi-merge o gi-rewrite nga content. Then naantay gitawag nga program flowchart. So ang program flowchart mo ni ang graphical representation nga nagpakita og way para ma-solve ang problem. So ang kani yan yung gi-break down into smaller parts like pareha gay na nga giingon nga na siya mga segments.
Then para sa system flowchart na po siya yung mga symbols nga gi-arrange siya logically. Then flowchart template. So ang kani isa ni siya ka tool sa pag-draw sa mga flowchart symbols. Ano siya yung mga basic flowcharting symbols. So like sa ruler gani nga murag na ay mga shapes murag siya ging ana. Pero dili na kay siya ginagamit karon kay na naman tay mga software nga makahimo ta og flowchart like Lucidchart, ingana or Draw.io kato. So now ato nang ipakita ang common flowchart symbols. Ang kaning naa diri upat lang ni siya pero daghan pa jud ni. So naay terminal, process, input output, and decision. So ato asang i-deep dive ang mga other symbols isa-isaho na to. So terminal symbol represents the start and end of a flowchart. Labels niya kay start, ug stop, ug return. So ang kani nga symbol mao ni ang katong oval, mao ni ang nagpahibalo kung kanus magsugod o mahuman ang isa ka process. Then naatay process symbol represents arithmetic operations or variable assignments, one process box per calculation or assignment. So ang kaning process symbol mao ni ang rectangle. Diri kadalasan nakita ang kanang mga processes sa isa ka program like arithmetic calculation, mga ingana. Then input output symbol. So it represents input and output operations, shows the flow of data between devices. So ang kaning input output symbol mao ni ang parallelogram. Mao ni ang nag-indicate kung asa nimo i-enter or i-display ang data sa imong program. Then naatay decision symbol, mao ni ang diamond. So inon dire it evaluates conditional statements, it branches out based on true false outcomes, anya ang label kay usually yes, no, or true or false. So ang example niya kay kung gintahay naatay mga calculations. Then ang imuhang conditional statement dito kay if c is equals to 10, unya kung false siya na siya imo branch, then naanay mga processes dito. But kung kintahay kung imong c is equals to 10, kung true jud siya, napud siya pikas branch, then magpadayon ang flow niya dito Then, predefined process symbol. So, ang kaning predefined process symbol, it represents a subroutine or function or separates blocks of code for reuse. So, ang kaning predefined process, mura ni siya og extension nga process, mura giseparate lang siya aron mas shorter siya nya easier to maintain. So, kung kintahay ang imuhang flowchart na ay i-execute nga process, ang kaning predefined process murag nag-indicator siya og call sa kato nga gi-separate nimo nga block of code. Then naatay preparation symbol. So preparation symbol defines a set of variables, then it must follow the start symbol and appear only once. It is also used to define multiple variables in a single box, simplifying the flowchart. So kung kintahay na kay mga variables, and usually, ang mga variables, nasulod na siya sa rectangle which is ang process symbol. So, usahay, daghan ang imuhang variables niya. Daghan po ang imuhang process nga symbol. Pwede na siya nimo gamiton ang preparation symbol para mas masimplify ang imuhang flowchart aron isa na lang ka symbol ang imuhang gamiton. Ya, pwede na nimo ibutang dira ang imuhang mga variables. Aya, ang preparation symbol di ay kay represent as a hexagon. Then on page connector, it shows jumps within the same page and it is labeled with numbers or letters. So ang kaninga symbol, circle ni siya nga gamay. Gigamit ni siya kung kintahay ang imuhang isa ka page sa imong flowchart kay napuno na pero naa pa siya space sa kilid. Pwede niyo siya gamiton og on page connector which is ang circle nga gamay. Then mag-label ka niya og number or letter kay para nag-indicate mauni ang sumpay sa imuhang flowchart. Sa isa ra pud ni ka page. Then kaning off-page connector, pareha ra pud ni siya sa on-page connector. Pero ang nakalain lang ani kay kung kintahay ang isa ka page sa imong flowchart kay napuno na nya second page na pud,
Gamito nimo siya og off-page connector, which is ang gigamit niya nga symbol kay pentagon. Same lang gyapon sa on-page connector nga i-label lang nimo og letters or numbers para nag-indicate niya kani ang sumpay niya sa pikas na pod nga page. Then, flow line arrow shows the directional flow of the process. Always include an arrowhead to indicate the direction. So, ang kaning flow line or ang arrow, mao ni ang nag-connect sa mga symbols kay para nag-indicate kung asa na or asa padulong ang flow sa imuhang program. Then, natay annotation symbol. It is used to add remarks or highlight parts of the flowchart. It provides additional information or emphasis. So, ang kaning annotation symbol, gigamit ni siya kay para ma-clarify or ma-emphasize nimo ang mga specific parts sa imong flowchart. Or like kung gusto kang naay dugang nga information sa imong flowchart, or pwede po nimo i-highlight ang mga uban parts sa flowchart kay para lang mas dali siya ma-identify kung unsa na siya nga part sa flowchart nimo. Then, labels annotation. So, obviously, kailangan jud ka magbutang og mga appropriate labels annotations kay mo na ang nag-provide og mga details kung unsa na siya nga steps, unsa na siya nga process, kung unsa na ang mga data nga gi-input dira or unsa na siya nga output dira. So, reiterating algorithm. Algorithm is the source of steps to solve a problem. Flowcharts visually represent the algorithm. So, flowcharts are based on algorithms which break down tasks into smaller logical steps. So, kung moingon ta og reiterating, murag atong gi-represent or murag atong gi-show in a different way. So, mao ni ang flowchart, murag ato lang gi-present ang algorithm visually. So, the importance of flowchart. So, ato na lang i-summarize ang whole topic. Anong importante mo ng flowchart? So, it simplifies complex logic. So, ang kaning flowchart, more na siya og simplified version sa imuhang program or algorithm para mas dali siya masabtan. It enhances communication between analyst and programmers. So, dali siya masabtan kay tungod sa iyang mga simple statements. Unya, it aids in debugging and documentation. So, dali siya makatabang when it comes to debugging and documentation. So, all in all, ang flowchart, dako dyan siya tabang kay para ma-visualize nimo ang logic sa imuhang program